So, una po sa lahat, ako ibabati muna ng Happy Hearts Month po sa ating lahat, Hearts Month. Kamusta ba inyong mga puso? Tanong lang. Okay lang naman po. Masaya. Masaya, ikaw? Okay lang din. Okay lang din. Tanong ko lamang, kayo ba may trust issue sa mga tao sa panahon ngayon? Trust issues. Depende naman kasi yan eh. Depende yan. Depende Okay, na. ikaw naman? Ako, wala naman po akong trust issue ngayon eh. May malapit kasi ako sa mga tao. Kaya hindi ako masyado na ano. Pero pala kaibigan ba kayong tao? Opo, yes po. I see. Alright, pero ito tanong ko lamang, para sa inyo, paano mo malalaman kung isang tao ay mapagkakatiwalaan sa panahon ngayon? Mahirap po kasi malaman kasi lumalabas ang tunay na ugali sa uli. Okay, ikaw naman? Ganun na din yung sagot ko pa. Paano mo malalaman kung isang tao yung pagkakatiwalaan? Ano ulit yung tanong? Sa tingin nyo, paano mo malalaman kung isang tao yung mapagkakatiwalaan sa panahon ngayon? Mapagkatiwalaan. Hindi ko kasi masasabi kasi nasira na yung tiwala ko sa mga Nasira ng mga tiwala. nasira yung tiwala. Okay. Okay, naiintindihan ko. Pero ganito, tanong ko lamang, kayo ba isang mabuting tao po? Ako, mabuti naman ako pero iba rin naman tao pag yung kaharap ko ay iba rin naman sa akin. Ikaw? Mabait naman ako. Mabait ako sa mabait pero masama ako sa masama. Okay. Para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti talaga? Mabuti para sa akin, yung pakikisama. Pakikisama. Pakikisama sa isang tao. Ikaw? Sa akin, Anong tanong? Para sa inyo, ano ba yung sabihin ng mabuti? Mabuti. Para sa akin, nakikita ko yung ibang tao pag mabuti, pag marunong tumulong, hindi humihingi ng kapalit, pag natulog siya ng kusa. Ayun lang. I see. Alright, pero ganito, may libo yung magbasa ng dictionary? Hindi. Kayo? Hindi rin. Pero nagsusearch naman kayo kay Google pag di mo alam ang salita. Yes po. Okay, ganito. Mabilis lamang nakakaalaman lamang. Sabi sa dictionary, para daw masabi na good o mabuti, ito po ay may kinalaman daw sa ugali. Dapat daw walang ginagawang masama, wala daw ginagawang krimen, at wala daw sasak na tao kahit sanggol. Ngayon, tingnan natin po itong mabibis sa tanong kung tama ang sasabi ng dictionary. Kagaya nito, kayo po ba ay nakapagsinungaling po sa tanan ng buhay niyo po? Yes po. Ikaw? Opo. Yun nga po, lahat ay guilty kasi yan po matututo ng isang bata ang magsinungaling. Opo. Pero kayo ba ay nakapagnakaw ng kahit anong gamit sa tanan ng buhay niyo po? Mapalapis, ballpen, barya, may na po sa kalsada, di na binalik. Yes po. Okay? Or gawin natin mas malala, nangopya ka daw, nagpakopya ka pa sa exam or quiz. Ayun na nga. Yung mga ganon. Ikaw, ganon din. Sa totoong buhay po, lahat po tayo sigurado, baka wala sa Sampaloc Lake, nasa kulungan na. Baka wala ng tao dito. Kasi ibig sabihin lamang, doon pa lamang may trust issue na kagad ng tao sa atin. Malit na bagay lang pala, ay madali na tayo matukso. Yan po kaya kung sa malaking halaga. Pero ito po, kayo ba yung nakaranas na mag-guide isang tao? Yes po. Ikaw? Pag lagi ako inaasar, nagagalit ako. Nawawala ba yung stress pag kayo nagagalit? Wala lang tumitindi po. Lalo sumasakit ulo ko. Sakit ang ulo mo, ikaw? Nai-stress, lalo na pag hindi tumitigil. Oh, easy! Wait lang. Ulitin mo yung sasabihin mo ulit. Ulitin mo. Oo po, lalo na pag hindi tumitigil yung taong nangaasar sa'yo. Lalong umaapaw galit ko. Oo. Kasi syempre, imagine nyo, kunwari sasaktan kayo ng isang tao, syempre kalokohan naman sabihin hindi ka nasasaktan, pero sold ng puso mo, parang gusto mo manapak ng tao. Yes po. O sakalin pa, di ba? Tayo mga lalaki, pag tayo mainit ng ulo, parang dumilim na ata ang paningin, di ba? Kulang na lang, sapakin mo na. Oo. Dito siya sabi lamang, di mo kailangan pumatay ng tao o manapak. Ang kailangan mo lang pala ay mag-isip lang ng masama o magtanim lang ng galit. Yes. Hindi naman tayo nakapatay ng tao, nakapatay naman tayo sa puso. Kaya po tayo dito ay guilty. Pero ito po, nirespeto niyo mga magulang niyo lagi o minsan may maaway po? Nire-respeto po kasi hindi na naman kami masyadong nag-aaway kasi wala naman po ako sa bahay na. Diba? Nasa ibang bahay na ako. Diba? Kayo po? Nire-respeto ko magulang ko pero minsan merong hindi pagkakaintindihan na nangyayari. Pero syempre, imagine mo,
Pag sinabi natin honor your mother, father, sabihin dapat walang away, walang issue at iba pa. Pero imposible yan kasi siguro nung bata kayo, gusto niyo ng candy, nagtatantrums kayo, nagwawala. Kasi hindi kayo mapagbigyan. Yan totoo, lahat po tayo dito ay guilty. Lilinawin ko po, ito po mga tanong to at iba pa ay hindi para kayo sirain o husgahan. Ito para na malaman kung talaga tayo isang mabuting tao. Sa tingin nyo kaya, kung tayo pumamatay, hindi po ito pananakot at harap po tayo sa tinatawag na judgment day sa Panginoon, kayo ba ay guilty o innocent po kayong tao? Parang guilty. Ano po sa inyo? Guilty. Ikaw? Innocent ka pa. Dun? May pagka-guilty rin naman, pero binabago ko na. So sa tingin mo, ikaw ay? Nandun na sa part na papuntang innocent. Papuntang innocent. Pero tanong ko lamang, saan kaya kayo pupunta kung sakali? Sa langit ba kayo pupunta o sa impyerno? Tanong lamang po. Ako, di ko kasi sure eh. Kasi marami rin ako kasalanan na gawa. Oo. Kaya, ngayon, di ko lang sure kung saan. Oo, ikaw? Hindi ko din alam kasi hindi naman lahat ng tao perfect eh. Okay, pero ganito lamang yan. Halimbawa, isang kriminal, sabihin natin siya nagnakaw siya sa pera sa bangko, nahuli siya ng pulis, at ito po sasabihin niya sa judge. Judge, opo, guilty ako sa nagawang kasalanan. Pero, mukhang hindi po ko sure kung talaga ako sa kulong pupunta. Or pwede sabihin na, Judge, mukhang innocent naman po ako kasi, nagnakaw lang ako kasi kailangan ko lang po talaga sa pangangailangan, pero hindi man pumatay ng tao. Pero sasabihin pa rin ng judge, hindi para dyan ay mga tuwiran. Ibig sabihin, pag nagawa ng kasalanan, kailan talaga siyang itapon sa kulungan. Tama po ba? Yes, kasi nagkasala siya din ng kasi may sinusunod tayong batas dito sa Pilipinas. Lahat naman ng bansa may batas eh. O ikaw? Di ba kailangan niya pagbayaran? Kailan siya tapos sa kulungan? Kailangan niyang pagbayaran kasi hindi naman maganda yung ginawa niya eh. Pwede ka naman lumaban ng patas eh. Yun nga. Pero ito kasi ang problema. Sabi sa Bible po kasi, ang mga tao nagsinungaling, nagnakaw, nagtanim ng galit, at iba po mga nagawang kasalanan, ay walang makarating sa langit. Hindi makikita ang karya ng Diyos kung hindi itatapon po sa nagabagang apoy o impyerno. Sa tingin nyo kaya, kayo ba ay nag-aalala na maaaring kayo pong dalawa ay sa hell mapupunta, pero hindi lang kayong dalawa, lahat po tayo. Kasi may nagawa talaga tayong kasalanan sa harap ng Panginoon. Kayo ba nag-aalala po ba dito? Opo, nag-aalala kasi wala namang sintamang perfect. Wala tayo nagkakasala. Kaya kailangan na rin natin pagbayaran. Yun lang. Ikaw? Ano tanong? Kayo ba nag-aalala, maaaring lahat tayo sa hell mapupunta, sabi sa Biblia. Hindi ko rin sure kung sa ilang lahat. Pero meron din namang matitirang mabubuting tao na tumutulong. Well, pero kasi, balik na sa sabi ng Bible eh, wala daw mabuti kahit isa. Ang mabuti lamang ang Diyos. Ibig sabihin lamang, pag tayo nakagawa talaga ng kasalanan, sa hell talaga tayo mapupunta. Maaaring biglaan lang po itong interview na to, pero wala naman siguro masama kung magbigay ako ng mabuting intensyon. Dahil para sa inyo naman po yung mga buhay na to. Tanong ko lamang, kayo ba natatato kamatayan? Yes po. Ikaw? Natatakot ako sa kamatayan. Natakot ka? Oo. Kung kayo mabibigyan ng pagkakataong mabuhay na maba, ilan pa kayang taon? Ilang years? Kahit wala nang katapusan. Ayos sa akin yun. Pwede ba yun? Ikaw? Kahit ano na lang, makita ko na lang yung halimbawa nagkapamilya ako, makita ko silang makatapos. Okay. Pero tanong ko lang, alam niyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito sa mundo na to? Hindi po kasi hindi naman po natin alam kung kailan tayo kukunin o babawian ng buhay ng Diyos. Kasi lahat tayo ay lang, lumutang ko sa likod na. Kasi, ano ulit tanong? Sa tingin nyo, alam niyo ba hanggang kailan kayo magtatagal dito sa mundo na to? Hindi po. Hindi. Ikaw? Hindi ko din alam eh. Pero kung oras ko na,
Oras ko na talaga. Wala Ayun nang nga. mababago. Pero hindi ko kayo tinatakot, no? Huwag naman sana bigyan sa gitna ng interview, bigyan tayo bagsak dito ng puno. O huwag naman sana bigyan magsibasag lahat ng ilaw dito sa atin, tumalsik yung mga bubog sa mata natin. Hindi ko kayo tinatakot, no? Kasi ang buhay po ay maiksi lamang. Yun nga lang, pag po tayo harap sa judgment day sa Panginoon, lahat po taga tayo ay guilty mula sa harap niya. Ibig sabihin, doon pa lamang ay palpak na kagad tayo sa harap. Pero, bagamat nakapag-alala talaga, pwede po magbago kung narinig natin ang salita na to. Narinig mo yung salita ang mercy, M-E-R-C-Y? Mercy. Oo. Awa. Ayun. Kayo ba lagi nanghihingi ng awa sa araw-araw? Yes po. Ikaw? Nakingitin po ako ng awa sa araw-araw. Kasi pag sabi mo si mercy o awa, yan ay pagpapakumbaba sa harap ng Panginoon. Kapag tayo nakagawa ng kasalanan o kamalian, pwede tayong humingi ng kahabagan sa Kanya. Na inaamin natin, tayo po'y mahina, na tayo po'y makasalanan, at tayo po ay humingi ng tulong sa Kanya. Kasi alam ng Diyos, kailangan natin Kanyang awa para hindi tayo mapahama. At pag nangyari yun, ito na po yung magiging tanong. Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat upang hindi tayo tapos sa impyerno at tayo po ay makalis po sa Judgment Day? Ano ba ang ginawa ng Panginoon sa ating lahat? Binayaran ng Panginoon yung mga kasalanan natin. Parang nagpapawas siya sa krus. Para mabayaran lahat ng kasalanan natin. Ayun lang. Kayo po, naniniwala kayo doon? Oo po, kasi sinakripisyo po ni Jesus yung kanyang buhay para lang po sa ating mga kasalanan. Oo. Yun nga. Tayo po natin makasalanan din sa Pilipinas, pati sa mundo. Tama po ba? Yes po. Diba? O, tama po ba? Lahat po tayo makasalanan din sa Pilipinas, pati sa mundo. Tama po ba? Apo. Pero yun nga, ang ginawa po ng Panginoon Kristo, binuwisyo po yung kanyang buhay, hindi lang po sa inyo, sa ating lahat. Wala siyang ginagawang masama. Gusto na niya magmalasakit, pero may mga tao na ay nakatotohanan, ay nila may nagmamalasakit at gusto na sila masusunod. Yan yung dahilan kung ba si Jesus ay tinorture, pinatay, at ipinako sa krus ng Kalbaryo. Na kung saan, di lang siya tao, siya rin naging Diyos. Yun nga lang, pag siya'y namatay, siya'y nabuhay sa pangatlong araw, bilang hudyat na natala pong kasamaan, natala pong kasalanan, meron pong buhay na walang hanggan. Sa madaling salita po, ang kaligtasan po ay nasa biyaya o regalo ng Diyos at wala sa ating mabuting gawa. At may dalawang bago para makamit yan. Una, narinig ang repentance? Hindi po. Hindi pa, ikaw? First time? Yes po. First time. When you say po repentance, yan po ay pagsisisi sa kasalanan. Parang sa sakit. Di ba gusto niyo naging gumaling? Yes po. Kayo, ganun din? Po. So, pag tayo nakagawa ng kamalian, sana gayon din. Pagsisihan at talikuran ang managawang kamalian natin. So, parang sa sakit, kailangan natin gumaling para hindi tayo nagkakasakit. Yan yung repentance o pagsisisi. At ang pangalawa po ay ang pananampalataya or faith kay Jesus Christ as Lord and Savior. Pag nagawa natin dalang bagay na yun, ay check, patatawarin tayo ng Panginoon, bibigyan tayo ng bagong puso at isipan, at sa lahat po, anuman ang pagsubok na pinagdala natin, meron pong pag-asa. Hindi sa mundo na to, kundi sa Kanya lamang. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. So, bago po umalis, meron na ako mabisa tanong lamang. Sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa tingin ng pag-usapan po? Ano ba? Sa tingin nyo kaya, bago po umalis, sa tingin nyo kaya, nagsasabi kaya ako ng totoo sa tingin ng pag-usapan po? Ano po, para sa akin po, hindi ko lang po alam kasi ngayon lang po kita nakita. Hindi rin naman po kita kilala. Hindi naman po kita ka-ano-ano. Kaya hindi ko po sure. Ganon din po yung sagot ko na first time lang kita ma-meet and hindi kita kakilala masyado. Pero, okay. Pero sa tingin nyo kaya, pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Pag-iisipan nyo po ba ang ating napag-usapan po? Pag-iisipan. Ito nga ating naging interview, pag-iisipan nyo po ba? Sa akin, yung mga sinabi niyo about kay Jesus, sa akin, hindi na dapat pinag-iisipan yun. Dapat ginagawa na natin yun. Ikaw? Ganun din yung sagot ko. At hindi na natin pinag-iisipan. Dapat alam mo na kung may nagawa kang mali, na lang, humingi ka na lang ng tawad o magdasal ka na lang. So, yun nga. Sabi nyo ay hindi nyo, ulitin ko lang tanong pag-iisipin nyo po ba ating napag-usapan po sa ating naging interview? Sa akin po, hindi na po. Lalo na po ay
nabanggit natin dito si Jesus, kailangan natin hindi na natin kailangan pag-isipan pa yung mga yun kasi alam natin nagkasala tayo. Kailangan tayong gumawa ng mabuti at humingi ng tawad sa Panginoon. O ikaw? Ganun din yung sagot ko na dapat hindi na natin pinag-iisipan. Parang nasa isip mo na huwag ka nang gumawa ng masama. Yun lang. Oo, pero ganito lang kasi yan, di ba? Whether we like it or not po, o hindi man tayo magkakilala, pero ang punto naman po ito ay ganito. Kayo ba merong Bible ba sa inyong mga bahay? Meron po. Ikaw? Po, meron po. Nagbabasa ba kayo lagi araw-araw? Hindi na po. Kasi masyadong busy na rin po marami pong ginagawa. Or ikaw? Madalang lang po Hindi. magbasa nun eh. Madalang. Oo, kasi ganito lamang yan. Pag kayo nagugutom, anong gagawin nyo? Kakain po. Diba, ikaw din. Ikaw din, kakain. Pag ikaw nagugutom, anong gagawin mo? Diba, araw-araw yan. Kasi kung hindi, magkakasakit talaga tayo. So, kung tayo gugutom, kakain tayo. Sana ganyan din po sa Bible. Sana mabasa natin kanyang salita araw-araw kasi parang yan ang love letter ng Panginoon sa ating lahat. At kaya tayo nandito sa mundo ay dahil sa Kanya. Dahil ang bad news po, lahat po tayo guilty, lahat po tayo makasalanan, lahat po taga tayo ay sa hell mapupunta. Yan po ang hustisya ng Panginoon sa ating lahat. Pero mabuting balita ay maraming maliligtas. Hindi nga lang po lahat. Sila maliligtas kung sila ay nagsisi sa kasalanan at nanampalataya sa Panginoong Hesus lamang bilang Panginoong tagapagligtas. Pag nagwating dalawang bagay na yun, yung repentance and faith, pwedeng maligtas ang tao dahil yun sa biyaya ng Panginoon o regalo. At dahil doon, meron pong buhay na walang hanggan. Maraming salamat po dito sa oras na to. Meron ba yung katanungan po? Kung wala ng katanungan, ako yung nagpapasalamat po sa inyo at ako po ay babati ulit ng Happy Hearts Month po. God bless po sa inyo at mag-ingat po kayo. Thank you po. Thank you rin po.